Isang gabi, nangisda umano sina Lolo Ato at Lolo Miguel. Bilog na bilog umano ang buwan nun. Napakapayapa ng dagat. Nang medyo malalim na umano ang gabi ay nagsimula na silang makarinig ng mga wakwak. Natakot umano noon si Lolo Ato dahil hindi lamang isang wakwak ang naririnig nila. Marami sila. Nung una ay napakalakas daw ng huni nila hanggang sa hindi naglaon ay pahina na ng pahina ang huni ng mga nilalang na yon. Senyales lamang na malapit na sila sa kinaroroonan ni na Lolo. Yung mga mangingisda na wala gaanong alam sa mga wakwak ay nabibiktima gawa ng nalilito sila dahil inaakala nila na malayo na sa kanila ang kinaroroonan ng aswang. Dahil mahina na ang huni nito. Ang hindi nila alam, kabaliktaran yon. Nang marinig umano ni Lolo Ato na sobrang hina na ng huni ng mga wakwak, ay halos mangatog na siya sa takot. Paano kasi? Ilang mangingisda na rin sa lugar nila ang nabiktima ng mga ganitong nilalang. Kung minsan ay makikita na lamang na palutang-lutang ang bangkay ng mga yon. Wakwak na ang dibdib. Wala nang laman loob. Nung marinig na ni Lolo Ato ang mga pagaspas ng mga pakpak, ay mas lalong dumoble ang naramdaman niyang takot. Nagtaka siya noon dahil parang wala lamang yun kay Lolo Miguel. Ni hindi niya ito nakitaan ng kahit konting takot man lang. Ang tanging nakita niyang ginagawa ni Lolo noon ay nakatapat ang palasingsingang daliri nito malapit sa kanyang bibig, habang walang tigil naman sa pagbuka ang kanyang mga labi. Doon na niya naisipan na marahil ay umuusal na naman ang orasyon si Lolo Miguel. Hinipan umano ni Lolo Miguel ng 3 beses yung palasingsingang daliri nito. Saka itinaas. Maya-maya ay nangagsibagsakan yung mga wakwak sa paligid ng kanilang bangka. Namatay ang mga yon dahil sa malakas na orasyon na pinakawalan ni Lolo Miguel. Ilang oras pa raw silang nangisda bago sila nagpasyang umuwi na. Nung malapit na umano sila sa pangpang, sinalubong sila ng isang nilalang na may malapad at nakabukang pakpak. Nakaapak ito sa tubig pero nakapagtatakang hindi ito lumulubog. Mapula ang mga matang nakaluwanon. May mahabang dila. Matutulis ang mga tenga nito at maumbok ang malaki nitong bibig na puno ng sapin-sapin ng ngipin. Ayon kay Lolo Miguel, ang nilalang na yon ay isa umanong kubot. Isa sa mga uri na mapanlansing aswang. Ang mga pakpak nito ang ginagamit niya upang malansi ang biktima. Bagamat meron itong malapad na pakpak, wala itong kakayang lumipad. Diri ka lang dong, kay patsyon ko lang iring kubot. Sambit ni Lolo Miguel na ang ibig sabihin ay dito ka lang. Papatayin ko lang itong kubot. Napatango na lamang si Lolo Ato habang naghihintay sa mga susunod na gagawin ng kanyang tatay. Gay na lang ang pagkagulat ni Lolo nang makitang bumaba si Lolo Miguel sa bangka. Naglakad sa ibabaw ng tubig. Ilang beses siyang napakurap nun. Hindi makapaniwalang magagawa ni Lolo Miguel na maglakad sa ibabaw ng tubig. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o mamamangha sa mga nasaksiyan ng 2 mata niya. Unang sumugod sa kanyang aswang. Hinampas siya nito gamit ang malapad niyang pakpak. Sa sobrang lakas ng pagtama nito kay Lolo Miguel ay tumilapon siya sa hindi kalayuan. Pero kaagad din itong bumangon at mabilis na lumapit sa nilalang na yon. Parang hangin umano ito sa bilis nun. Hindi na halos masundan ng mga mata ni Lolo Ato ang kilos ni Lolo Miguel. Nakita na lamang niya na nakahandusay na yung nilalang na ito habang unti-unti nitong lumulubog sa tubig.
Muli umano itong naglakad pabalik sa bangka nang hindi man lang lumulubog ang paa niya. Doon na naisipang itanong ni Lolo Ato kung paano ito nagawang lahat ni Lolo Miguel. Doon na rin nagsimulang magkwento si Lolo Miguel tungkol sa gintong kaalaman na nakasulat sa libreta. Malaki ang paniniwala niya na ang Panginoon ang nagaloob sa kanya ng kakayahang yon at hindi niya yon ipag-iimbot sa iba. Kaya naman pagsapit ng 1 taon, nang dumating muli ang Semana Santa, ay itinuro ni Lolo Miguel sa kanyang mga anak ang panalangin nasa libreta at ang mga orasyong Latin na nakapaloob doon. Hindi rin naging biro ang pagsubok na hinarap ni na Lolo Ato at ng mga kapatid nito. Noong napagtagumpayan nila ang pagsasanay, ay nakamtan nila ang iba yung tapang, lakas at husay sa panggagamot. Mahigit 100 taon si Lolo Miguel noong siya ay pumanaw. Pero bago yon ay naituro niya lahat kay Lolo Ato ang mga kaalaman niya. Sa kanya na rin ito ipinamana ang gintong libreta. Isa sa mga naging huling habilin niya ay ipasa ang kaalamang yon sa bawat henerasyon ng pamilya namin. Ayon sa tatay ko, naikwento umano sa kanya ni Lolo Ato ang ilan sa mga nakaharap nito noong nasa kamay na niya ang pinakaiingatang libreta ni Lolo Miguel. Isang gabi, habang naglalakad daw siya pauwi galing sa pangingista, naramdaman niya na may mga matang nakatingin sa kanya. Pinakiramdaman niya ang paligid nun. Inamoy niya ang hangin. Masangsang at mabaho yon. Nangangahulugan na may ibang nilalang na nasa paligid. Sinadya umano ni Lolo na sumipol. Isang paraan yon ng pagtawag sa kanila. Kumalusko sa mga talahib sa gilid at mula roon ay lumabas ang mga nilalang na nahahawig sa mga kambing. Ang kaibahan nga lang nila ay mas mataas yung puwetang bahagi nila kaysa sa ulo. Paatras din sila kung maglakad at pabaliktad kung tumingin. Mas lalong bumaho ang hangin nang sabay-sabay na nagsilitawan ang mga sigbin na yon. Sabay-sabay sumugod kay Lolo Ato pero isa man sa kanila ay walang nakatama rito. Nagkagulo ang mga sigbin dahil hindi nila makita si Lolo. Hindi rin nila ito maamoy. Isang orasyon na pambulag ang ginamit ni Lolo noon. Kasama na rin doon yung hindi siya maamoy ng mga mababang klaseng aswang. Hindi umano niya pinatulan yung mga sigbin gawa ng ang gusto niyang makaharap ay yung mismong nagmamay-ari sa mga yon. Malakas ang kutob niya na isang mabangis na aswang ang nag-aalaga sa mga ito. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya ang isang magandang babae. Saglit umano siyang nawala sa sarili dahil nabighani siya sa dalagang napakaamo ng mukha nun. Lingid sa kaalaman niya, isa palang bangkilan ng babaeng yon. Isang napakataas na uri ng aswang. Nagawa nitong agawin kay Lolo ang libreta na nasa bulsa ng pantalon niya. Mabuti na lang at kagad ding nakawala si Lolo sa bitag na pang-akit ng alindog nito. Nahirapan siyang talunin ng bangkilan lalo na nang magpalit na ito ng anyo. Mas lalong naging malakas at mabilis ito. Hindi na gaanong umuubra ang buntot ng pagi rito dahil napakakapal ng balat. Doon na naisip gamitin ni Lolo ang mga orasyon na natutunan niya mula kay Lolo Miguel. Sa halos 1 oras nilang paglalaban ay nakita niyang unti-unting nanghina ang bangkilan na yon. Gaano man ito kaliksi at kalakas, wala pa rin itong ligtas sa tindi ng orasyon na binitawan ni Lolo. Muling binawi ni Lolo ang libreta. Pagkatapos ay sinaksak niya ito sa dibdib gamit ang tansong punyal. Nang mamatay ito, ay isa-isa nang naglaho yung mga alaga nitong sigbin. Sa maniwala kayo't sa hindi,
Hanggang sa panahong ito ay buhay na buhay pa rin ang gintong kaalaman at ang libreta. Ang tagapangalaga nito sa panahon ngayon ay walang iba kundi ako.